Magandang gabi mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang paborito niyong tagpuan tuwing gabi kapag ang hangin ay malamig, tahimik ang paligid, at tila may mga matang nakamasid mula sa dilim. Ngayong gabi, isang kwento ang ipinasok sa ating inbox. Isang tagong alamat mula sa Capiz, tungkol sa isang matandang babae na may maitim at mahaba ang dila. Kaya kung ako sa inyo, ihanda ang sarili. At syempre, like, share, and subscribe na agad kayo para hindi mahuli sa mga kwentong kababalaghan. Galing ang kwento mula kay Sandra. Maraming salamat Sandra sa pagbabahagi ng nakakatindig balahibong karanasan. Tara na't simulan natin ang kwento. Ang matandang may maitim na dila. Sa baryo ng Kabugao, Capiz, isang lugar na balot ng katahimikan tuwing araw pero tila nilalamon ng hiwaga pagsapit ng gabi, may isang matandang babae na kilala bilang Aling Siling. Tahimik lang siya, hindi palakibo, halos hindi lumalabas ng bahay. Kung makasalubong mo man sa umaga, tila may hinahanap ang kanyang malalalim na mata. Wala siyang pamilya, at sabi ng matatanda, siya raw ang natitirang tagapagmana ng isang sinaunang sumpa. Pero ang mas nakakakilabot, tuwing kabilugan ng buwan, may sinasabing itim na dila na sumisilip sa mga bubong ng mga buntis. Mahaba, madulas, at sinasabing sumisip-sip ng laman ng tiyan. Si Sandra, 5 buwang buntis, ay bagong lipat lang sa baryo. Kasama ang asawa niyang si Dado, nagpasya silang manirahan sa baryo ng Kabugao matapos itong ipamana ng kanyang lolo. Sa una, tahimik ang lahat. Mabait ang mga kapitbahay. Pero may isang gabi, habang naglilinis siya ng kusina, napansin niya ang mga bubong ng bahay ng kanilang kapitbahay ay may mga itim na likidong dumadaloy mula sa taas. Akala niya'y alikabok lang hanggang sa may marinig siyang mahahabang tunog ng sip-sip, parang basang tela na pinipiga ngunit mula sa itaas. Siguro daga lang, ani Dado, bagamat halatang pinilit ang sarili para huwag matakot. Ngunit makalipas ang 3 gabi, si Aling Rina, isa ring buntis, ay natagpuang walang buhay sa sariling kama. Walang sugat, walang bakas ng sapilitang pagpasok, pero bukas ang kanyang bibig sa takot at ang kanyang tiyan ay natuyuan, parang sinipsip mula sa loob. Ang mga anino sa bubong. Mula noon, gabi-gabi nang may naririnig si Sandra. May kung anong gumagapang sa bubong. May mga aninong gumuguhit sa kisame. Minsan, may maririnig siyang mabagal na halakhak, paos, parang tinig na hinugot sa ilalim ng lupa. Sa ika-5 gabi ng kabilugan ng buwan, hindi na siya nakatiis. Naglagay sila ni Dado ng asin sa bintana, banal na krus sa pinto, at nagsindi ng kandilang pula sa tabi ng kama. Pero pasado 2:00 ng madaling araw, may maitim na likidong bumalot sa bubong. Nagsimulang tumaas ang temperatura ng kanilang kwarto. Parang may init na bumaba mula sa itaas, at doon niya ito nakita. Isang mahaba, basang-basa, kulay uling na dila. Dahan-dahang lumusot sa pagitan ng tabla sa kisame. May gumagapang na parang laway sa gilid nito. Amoy asupre. Amoy bulok na laman. Si Dado ay nagising. Hinila niya si Sandra pababa sa kama. Kinuha ang panggatong na kahoy at pinukpok ang dila. Umurong ito, parang ahas na nasaktan, ngunit tumawa ang kung anong may-ari nito mula sa bubong. May tumatawa boses matanda. Kinabukasan, nagtungo sila sa bahay ni Aling Siling. Walang sumasagot sa tawag nila. Ngunit nang dumungaw sila sa likod bahay, nakita nila ang sampayan nito. May nakasampay na mga lumang damit na puno ng dugo. At sa ilalim ng sahig ng kanyang bahay, na ang kahoy ay may lumang ukit ng mga panalangin Latin, nakita nila ang mga lumang lalagyan ng balat ng sanggol at isang altar na may pinatuyong pusod. Siya ang gumagawa nito, sabi ni Dado. Pero hindi nila ito na-i-report. Pagbalik nila sa bahay, wala na ang bahay ni Aling Siling. Literal, wala. Parang hindi ito kailanman tumayo roon. At mas nakakakilabot, ang kisame ng bahay ni Sandra, may bakas pa rin ng basang dila kahit tuyo na ang lahat. Pagkatapos ng 1 taon, nanganak si Sandra ng malusog na sanggol. Pero tuwing gabi,
palaging may naririnig siyang tunog ng pagsipsip sa bintana. Walang bubong, walang halakhak, pero minsan, nagigising siyang basa ang kanyang tiyan. At sa salamin, sa gitna ng gabi, may makikita siyang maliit na dila na maitim na parang uling dumidila sa tiyan niya pero nawawala kapag tumapat ang liwanag. Hanggang ngayon. Sa Capiz, walang gustong banggitin ang pangalang Aling Siling. Pero sinasabing tuwing may bagong buntis sa baryo, may naririnig silang gumagapang sa bubong. At kung minsan, may itim na anino na humahaplos sa tiyan ng mga buntis na inaakala nilang panaginip lang. Ngunit minsan, may mga sanggol na hindi na lumalabas ng buhay. At sa sahig ng bahay, may naiwan lang na isang patak ng itim na laway. Dito na nagtatapos ang ating kwento mga katambay. Ako po si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Huwag niyong kakalimutang like, share, and subscribe para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan, kilabot, at mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. At kung meron kang sariling kwento, padala na sa tambayancreepy@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na bida sa ating gabing kwentuhan. Mag-ingat sa dilim at sa mga bubong sa gabi. Hanggang sa muli, mga katambay.